Ganito nga pala ang itsura ng sementeryo dito sa Japan. For today's video nga guys ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng sementeryo dito sa Japan. Kasama ko nga pala yung asawa at anak ko, pati na rin yung mga biyanan ko na dumalaw dito sa sementeryo. O buwan nga pala ngayon dito sa Japan, or yung tinatawag natin sa Pilipinas na buwan ng mga patay. Yes po, tama yung narinig nyo. Dito sa Japan ay pinagdiriwang din yung mga araw ng mga patay. At dito nga sa Japan ay pinagdiriwang yung mga araw ng mga patay tuwing buwan ng Agosto. Naglagay nga rin pala kami ng bulaklak at tubig dito sa puntod ng mga patay. Kagaya nga sa Pilipinas ay ganito din yung ginagawa dito sa Japan. Nag-aalay din sila ng pagkain at bulaklak. Kung sa Pilipinas nga ang araw ng mga patay ay pinagdiriwang lang ng 1 at hanggang 2 araw. Pero dito sa Japan, pinagdiriwang ang araw ng mga patay ay umaabot ng 1 linggo. Dito nga rin pala sa Japan, tuwing buwan ng Agosto ay pinagdiriwang ang fireworks festival. At alam nyo din ba guys na dito sa Japan ay naniniwala din sila sa mga kaluluwa. At yun nga guys ay tuwing buwan nga ng Agosto ay umuwi at bumababa yung mga kaluluwa para umuwi sa kanilang mga bahay. Kaya naman ang mga Hapon ay nag-aalay din ng mga pagkain sa kanilang mga bahay. Dito nga pala sa Japan ay hindi sila gumagamit ng kandila para ilagay sa puntod. Ito nga yung nilalagay sa puntod guys. Ito yung tinatawag nilang incense sticks. Ito nga yung stick na kapag sinindihan mo ay mabango siya. At ito nga yung sinisindihan ng mga Hapon para ilagay sa puntod ng patay. May sariling lagayan nga rin pala yung incense sticks na sinisindihan ng mga Hapon. Napakaganda at napaka-organized din talaga yung puntod dito sa Japan. Bukod nga na may lagayan yung incense sticks nila ay may sariling lagayan nga rin yung mga bulaklak. Alam nyo ba guys kung ano tong nakalagay dito sa baba na to? Ito lang naman yung mga abonong mga namatay at nakalagay dito sa puntod na to. Pinakita talaga sa akin ng asawa ko yung mga abo ng mga namatay dito sa puntod nga na ito. Nung nakita ko nga tong mga abo na to ay hindi naman ako natakot. Alam nyo ba guys, sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng abo ng namatay. Ganito lang naman yung nakita namin guys, pero hindi na binuksan nung asawa ko. Dito nga sa puntod na to ay 3 yung nakalibing dito. Dito nga sa Japan ay ganito yung mga libingan nila. Pwede ring 10 or kahit ilan ang pwede mong ilibing dito sa puntod na to. Dito kasi sa Japan ay kinikremate yung mga patay. Kaya kasya din kahit ilang abo yung ilagay nila dito sa puntod na to. Alam nyo din ba guys na dito sa puntod na to ay bawat pamilya yung mga nakalibing? Kunwari lahat ng mga namatay sa side ng father-in-law ko ay dito nakalibing. Dito nga sa puntod na to lahat ng mga nakalibing ay nasa 40 years na. Katapos nga naming mag-alay ng bulaklak at saka tubig ay nagdasal na kami isa-isa. Dito nga po sa Japan ganito yung style ng mga Hapon. Pag pumupunta sila ng sementeryo ay nag-aalay din sila ng dasal. Ito nga pala yung father-in-law ko. Lahat ng mga nakalibing dito ay kamag-anak at tatay ng father-in-law ko. Sunod namang nagdasal yung asawa at anak ko. Natutuwa talaga ako sa anak ko dahil ang bilis niyang matuto, pati pagdasal ay marunong na siya. Dahil nga hapon yung anak ko ay tinuturuan siya ng tatay niya kung ano yung style dito sa Japan. Ganito nga yung style ng mga Hapon kapag nagdadasal sila. Katapos magdasal ng asawa at anak ko ay ako naman yung nagdasal. Yung mga ganitong traditional na mga Hapon ay talagang seryoso sila. Alam nyo ba guys na ang sementeryo ng Japan ay napakalinis? Hira ka lang din talaga makakita ng kalat dito sa sementeryo. At alam nyo din ba guys na ang sementeryo dito sa Japan ay kahit saan meron? Ang sementeryo nga dito sa Japan ay hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na nasa isang lugar lamang. Dito kasi sa Japan ay kahit sa tabi ng bahay ay merong libingan ng mga patay. Tapos dito sa Japan ay meron ka ding makikita sa puno ng mga sakura na nakalibing. At kahit nga sa tabi ng kalsada ay meron ka ding makikitang sementeryo. Hindi ko lang alam dito sa Japan kung ano yung tawag nila dito sa nicho na to. Dito nga sa Japan, bawat nicho na yan ay may kanya-kanyang apelyido. Dito nga rin pala sa Japan guys ay bawat apelyido ng mga Hapon ay may kanya-kanyang simbolo. Kunwari na lamang yung apelyido naming Okochi, ang sinisimbolo nun ay paru-paro. Kung makikita nyo nga guys yung bawat nicho dito sa Japan ay meron kang makikitang mga simbolo. Pagkatapos nga namin mag-alay ng dasal dun sa sementeryo ay pumunta muna kami dito sa may mga kabayo. Malapit lang naman at katabi ng sementeryo itong mga kabayo na to. Naupo na nga yung father-in-law ko sa damuhan siguro dahil din sa pagod. So ayun na nga guys at paalis na kami dito sa sementeryo. Ayan, ito yung itsura ng sementeryo na pinuntahan namin. At hanggang dito na nga po natatapos ang aking mini vlog Japan. Kung nagustuhan mo tong video na to ay huwag mong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Maraming salamat po sa panonood. Thank you and God bless. Bye bye!